Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 24, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. 12 katao patay, siyam nawawala sa panalasa ng bagyong Krising at Habagat batay po sa datos ng PNP. Pagtugon sa bagyo at paghahanda sa SONA, uunahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Talumpatin ng Pangulo sa kanyang SONA, 80% na ang tapos. 1% nabawas sa 20% reciprocal tariff na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas, may tuturing na significant achievement ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dinipensahan ang estilo ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa pag-aanunsyo nito ng class suspension. DILG Secretary John Vic Rimulya nagsorry sa kanyang estilo ng pag-aanunsyo ng suspensyon ng klase at trabaho. Sa kabila naman ng mga batikos kalihim, iginiit na hindi siya magbabago ng ugali. PNP Chief General Nicolas Torre III kumasa sa hamong suntukan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Sa atin namang Metro News, sa drainage system sa Quezon City hindi na kayang saluhin ang mga tubig ulang dulot ng climate change ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Dating Science and Technology News, halaman at insekto nakakapag-interact sa isa't isa batay sa isang pag-aaral. Sa atin namang lifestyle news, sa Philippine Passport na pabilang sa Passport Power Rankings ng isang lifestyle company. Sa ating music trivia ngayong petsa, nanguna sa Billboard Hot 100 ang awitin ng bandang Survivor na mula sa soundtrack ng pelikula ni Sylvester Stallone. Ano ang ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, mga pulis sa Russia na tatanggi sa suhol, gagantimpalaan ng kaparehong halaga na kanilang tinanggihan. Ang ating po oras, 6:45 na umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa ngalan ni Joel Grospe, ako po si Albert Antivo. At sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nakapagtala na ang Philippine National Police o PNP ng 12 nasawi dahil sa epekto ng bagyong Krising at Habagat. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, karamihan sa mga nasawi ay naitala sa Calabarzon na nasa 5 katao. Sumunod naman ang Negros Island na may 3 individual na naiulat na nasawi. Tag-isa naman ang napaulat na nasawi sa Metro Manila, Mimaropa, Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sinabi ni Tuanyo na karamihan sa mga nasawi ay nalunod at nabagsakan ng puno. Inihagri ng PNP na bukod sa mga nasawi, nakapagtala rin sila ng 9 katao na nawawala habang 7 naman ang nasugatan. Sa datos naman ng NDRMC, aabot na sa mahigit 1.4 milyong individual o mahigit 401,000 na pamilya ang apektado ng sama ng panahon sa lahat ng rehiyon sa bansa maliban sa Eastern Visayas. Samantala, sinira nga public infra ng Habagat, Bagyong Krising, Dante at Emong mahigit 3 billion pesos na. Gina Mape sa report. Nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong piso ang nasirang ari-arian ng pamahalaan dulot ng mga bagyong Krising at Dante na sinabayan pa ng Southwest Monsoon. Ang pahayag ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan ay batay sa pinakahuling report ng DPWH Bureau of Maintenance. Alinsunod niya sa report, umaabot sa 3.75 billion pesos ang halaga ng nasirang ari-arian ng pamahalaan dulot ng nagdaang kalamidad. Kasama rito ang 483.69 million pesos na halaga ng manasirang pambansang lansangan, 24.48 million pesos
ang mga pambansang tulay at 3.25 billion pesos flood control structures sa Ilocos Region, Region 3, Region 4B, Region 6 at Negros Island Region. Sinabi ng kalihim na ang naturang halaga ng walang sirang public infrastructure ay partial pa lamang at patuloy pang binavalidate ang kabuang halagang nasira ng mga nagdaang kalamidad. Samantala, ibinukas na ng DPWH Quick Response Teams ang 35 national road sections maliban sa 5 panglansangan na hindi madaraanan kabilang ang isa sa Cordillera Administrative Region, 2 sa Region 1, isa sa Region 3 at isa sa Region 4A na dahil sa pagbuho ng lupa at bagbaha. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, agad tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas ang pagtugon sa bagyo at paghahanda sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA sa Lunes, July 28. Ayon sa Pangulo, hindi naman naapektuhan ang kanyang biyahe sa Estados Unidos. Ang paghahanda niya sa SONA at nasa 80% ng tapos ang kanyang talumpati at isa sa ilalim na lamang ito sa fine-tuning. I cleared my schedule and I said we're going to lose 4 days. So we have to make it up. So we cleared my schedule. I've been working very hard on it. As soon as I get back, we'll be working on it again. But we'll be there. We'll be back Wednesday evening. We'll start work on it Thursday. I'm sure we'll work on it over the weekend. So mahabol namin yun. I think we'll be all right because what we have already written is substantial. In terms of the SONA is about 80% written. So konti na lang fine tuning. Samantala, binanata naman ni Pangulong Marcos ang napaagang paglalagay ng mga tarpaulin para sa SONA habang patuloy ang pag-ulan at pagbahang dulot ng masamang panahon. Hindi niya tamang inuuna ang mga dekorasyon sa halip na ang agarang pagtugon sa epekto ng kalamidad. It was a surprise. I only found out early this morning when I got up. That's what they are doing, and that's why I fully agree with what has been done. That's highly inappropriate, and I suppose, or may utos sila na maglagay kayo ng kung saan hindi na nasabi, baha na nga, ba't pa kayo maglalagay dyan? So the order didn't go out, but it has now. Payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, komprehensibong audit sa lahat ng flood control funds sa nakalipas na 10 taon, iginiit ng isang kongresista, Grace Mariano, sa detalye. Iginiit ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang pagsasagawa ng komprehensibong audit sa lahat ng pondong inilaan sa flood control project sa nakalipas na 10 taon. Ipinunto ni San Fernando na kung bilyong-bilyong piso ang nailalabas taon-taon para sa flood control ay bakit hindi pa rin makontrol ang pagbaha. Kaya tanong ni San Fernando kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan saan dinadala ang bilyong pisong pondo para tugunan ang pagbaha. Inihalimbawa ni San Fernando noong 2024 kung saan 244.6 billion pesos ang inilaan sa DPWH para sa flood management habang 3.52 billion pesos naman sa Metropolitan Manila Development Authority. Pero nakakadismaya ayon kay San Fernando na sa nabanggit na taon ay 53% lang ang nakumpleto ng DPWH sa flood control projects nito habang may 38% na delay rate naman ang MMDA. Malinaw para kay San Fernando na palpak ang Marcos administration at ang DPWH sa pagresolba sa problema sa pagbaha kaya dapat ay may managot sa sablay na ito. Ako si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat maliitin ang 1% naibawas sa 20% reciprocal tariff ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon kay Pangulo Marcos, bagaman maliit kung titingnan ng 1%, ay maituturing pa rin itong significant achievement. Tariff rate for the Philippines to 19. Now, 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant
it is a significant achievement. Sinabi pa ng Pangulo na kaya pinagbigyan ni US President Donald Trump ang Pilipinas na maibaba sa 19% ang taripa ay dahil sa espesyal na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Samantala, nilinaw naman ng Pangulo na sa mga piling sektor lamang ipapataw ang zero tariff sa Amerika. Partikular na tinukoy ni Pangulo Marcos ang sektor ng automobile na magiging open market na sa Pilipinas at hindi na papatawan ng taripa. Sa kasalukuyan, nagpapataw ang Pilipinas ng 30% tariff sa automobiles na may seating capacity na 10 katao habang 20% naman sa imported bus at truck. Inihayag din ni Pangulo Marcos na target din ng bansa na makapag-import ng mas marami pang produkto mula sa Amerika gaya ng soy, wheat products at mga gamot. There were certain markets that they were asked to be open that were presently in this right now are not open. The major areas that he said were automobiles, because we have a tariff on American automobiles. We will open that market and no longer charge tariffs on that. So there's several, but also the other side of that is an increased importation from the United States for soy products, wheat products, and pharma, actually, medicines, para makamura naman yung maging mas mura yung gamot natin. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, 19% na taripa na ipinataw ng US sa Pilipinas hindi kinatuwa ng ilang mambabatas. Narito naman ang report ni Conde Batak. Conde. Umalma si Senator Ping Lacson sa anyay hindi patas na pagpapataw ng buwi sa bansa sa pagitan ng napagkasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos matapos ang 3-day official visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa US. Sa ilalim ng Philippine-US Trade Agreement, nagkasundo sina Pangulong Marcos at US President Donald Trump na patawan ng 19% tariff ang mga produktong manggagaling sa Pilipinas, habang zero tariff naman ang ilang mga produktong magmumula sa Estados Unidos. Git ni Lacson, napakalaking insulto nito para sa bansa. Sa ilang dekada anyang magkaibigan at magkaalyado ng Pilipinas at US, ang 19% laban sa 0% na tariff ay kailanman hindi may tuturing na patas na kasunduan. Dahil sa tratong ito ng US, binigyang diin ni Lacson na panahon na para humanap ang Pilipinas ng ibang trade partners. Samantala, tanong naman ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si PBBM, paanong masasabing nanalo ang Pilipinas gayong malaking taripa ang ipapataw sa mga produktong galing sa bansa habang wala namang buwis para sa mga produktong galing Amerika. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. 4 na minuto bago alas 7 ng umaga, dinepensahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging desisyon niya na bigyan ng kapangyarihan si DILG Secretary John Vic Remulla na magdeklara ng suspensyon sa klase at trabaho tuwing may kalamidad. Ayon sa Pangulo, layo nito na maging sistematiko ang impormasyon at maiwasan ang fake news. So the dissemination of information is better. That is very simple. Because if there's ganon yan, kasi halimbawa, ikaw, it affects you. Where do you go? Which website do you consult? Where do you, so pagka ganito, basta sinabi na, the SILG will make the announcement, and that is what's wala nang fake news, wala nang, yun na yung katotohanan, yun na yung totoo. Samantala, hindi rin issue kay Pangulong Marcos ang estilo ni Remulla sa pag-aanunsyo ng class suspension basta na ipaparating anya ng tama ang impormasyon. Inihag ito ng Pangulo kasunod ng mga batikos laban kay Remulla hinggil sa umano'y masyadong kaswal o pabiro ang paraan ng pag-aanunsyo nito sa social media. Darag pa ng Pangulo, hindi niya nais manghusga kung ano ang tamang estilo ng pagsulat o pagbibigay ng anunsyo basta't epektibo itong nauunawaan ng publiko. People criticize me for the way I speak, but that's the way I speak. That's the way he speaks. As long as he gets the message across, that's what it's for. That's what all of these postings are for. He gets some information across, and as long as he achieves that, then he manages to do what he sets out to do. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 774 Balita Ngayon.
Humingi naman ng paumanhin si DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay sa pabiro niyang paraan ng pag-aanunsyo ng suspensyon ng klase at trabaho dahil sa masamang panahon. Ayon kay Remulla, ginawa niya lang ang naturang paraan upang pag-aanin ang sitwasyon at wala naman siyang masamang intensyon. Inihayag pa ni Remulla na palabiro lang talaga siya at nais lang niyang gawing mas magaan ang mga paalala ng DILG para hindi puro negatibo ang naririnig. Sa kabila naman ng inaaning batiko, siginit ni Remulla na hindi siya magbabago ng ugali. Inihayag pa ng kalihim na wala naman siyang minura, minaliit o sinabing kasinungalingan sa kanyang mga biro. Samantala, AFP tumulong sa paglikas ng mga kababayan nating binaha sa gitnang Luzon. Detalye po ay hatid ni Angel Garcia. Angel. Rumisponde ang mga tropa ng 71st Infantry Battalion ng Philippine Army sa mga nasalantang residente ng Barangay Durongan, mga Tarem, Pangasinan. Sa mahigpit na koordinasyon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at ng Philippine National Police, nagsagawa ng sunod-sunod na rescue at evacuation ang mga sundalo sa mga sitio Papalyasen, Ketakit at Sawat, pawang mga lugar na lubog sa baha dulot na walang tigil na pag-ulan. Bukod sa paglilikas, naghatid din ng libreng sakay ang mga tropa sa mga residenteng na stranded. Kasama ang kanilang search, rescue at retrieval team, sinuyod nila yung iba pang bahagi ng mga Tarem para masigurong ligtas ang mga residente mula sa banta ng pagtaas ng tubig. Samantala, nailigtas naman ng Disaster Response Team mula sa Tactical Operations Group 3 ng Philippine Air Force ang mga pamilyang natrap sa rumaragasang baha sa Kamiling, Tarlac. Gamit ang mga espesyal na rescue equipment at mga tactical na sasakyan, ligtas na nailikas sa mga residente patungo sa mga itinalaga na mga evacuation center. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa karagdagang pang balita, kumasas si PNP Chief General Nicolas Torre III sa hamon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na suntukan. Ayun kay trending ito ngayon. May mga na-edit ng poster. Ayon kay Torre, sa halip na personalan, mas magandang gawin itong isang charity boxing match na magbibenepisyo sa mga nasalanta ng bagyo at baha. Sinabi ni Torre na maaari nilang gawin sa linggo sa Araneta Coliseum ang 12 rounds na charity boxing match. Iminungkahi pa ni Torre na gawing referee si boxing legend Manny Pacquiao. Hindi pa malinaw kung seryoso ang panig ni Mayor Baste, pero ayon kay Torre, handa siyang makipagsuntukan para sa kapakanan ng taong bayan sa ring at hindi sa lansangan, at basta ito ay gagawing boxing for a cause. Actually, ang una ko naisipan, tama-tama. Maraming mga kababayan natin ngayon na nangangailangan ng tulong na naapektuhan ng bagyo at baha. Yes. So maybe this is a very good time para sa isang charity boxing match. We can do it on Sunday sa Araneta. Actually, pwede. Seriously, it's okay. Maganda yung pang charity, at least makatulong kami ni Mayor Baste sa ating mga kababayan na salanta, ang proceeds ng kung ano man ang, sigurado maraming manunod dyan eh. So, we can do a charity boxing match, maybe 12 rounds in Araneta Coliseum in this coming Sunday. Pwede. Pahayag ni PNP Chief General Nicolas Torre. 774 Balita Ngayon. Samantala, US President Donald Trump binanatan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa unang pulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa report. Hindi napigilang banata ni US President Donald Trump si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pulong nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa White House. Sa press conference ng dalawang Pangulo, sinabi ni Trump na hindi naging maganda ang pakikitungo ng nakaraang administrasyon sa Amerika na tila mas pumabor sa China. Giit ni Trump, tila hindi nito alam ang ginagawa nila pagdating sa foreign policy. Ayon pa kay Trump, wala namang masama kung gusto ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa China, pero mahalaga raw ang alyansa ng bansa sa Amerika. We're going to be talking about trade, we're going to be talking about war and peace. They're a very important nation militarily, and we've had some great drills lately. We're back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing.
Tahimik namang ngumiti si Pangulong Marcos sa pahayag ng US President. Matatandang noong panahon ni dating Pangulong Duterte, tila lumayo ang Pilipinas sa Amerika at mas pinabura ng China, bagay na kwinestyon ni US President Trump. Mula dito sa White House, Washington, D.C., USA, ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 7:02 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, nananawagan si Quezon City Mayor Joy Belmonte na i-upgrade ang drainage system ng lungsod dahil hindi na anya nito kayang saluhin ng dami ng ulang dulot ng climate change. Ayon kay Belmonte, kailangan ng lungsod ng tulong mula sa DPWH upang maisakatuparan ang drainage master plan ng Quezon City na binuo sa tulong ng UP Resilience Institute. Git ni Belmonte, napakaliit ng pondo ng lungsod kumpara sa pangangailangan, kaya kailangan talaga nila ng tulong ng DPWH sa usapin ng pag-rehabilitate at pag-upgrade sa drainage system. Inihag ito ni Belmonte makaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Quezon City bunsod ng sama ng panahon. Aabot sa mahigit 38,000 na individual o mahigit 10,000 na pamilya sa 63 barangay sa lungsod ang apektado ng mga pagbaha. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang ating update sa foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay 57 pesos and 2 centavos habang 67 pesos naman ang palitan ng piso kontra euro habang ang British pound ay 77. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay 15 pesos and 20 centavos habang ang Japanese yen ay 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi July 23, 11, 32, 16, 9, 4 at 24 kung saan walang nanalo ng 34,801,430 pesos and 60 centavos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 37, 4, 23, 35, 13 at 7 kung saan wala namang nanalo ng 8,910,000 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating science and technology, halaman at insekto nakakapag-interact sa isa't isa batay po sa isang pag-aaral. Detalye hatid sa atin ni Rose May Miranda. Kadalasang kinakausap ng mga mahihilig mag-alaga ng halaman o mga tinatawag na plantito at plantita ang kanilang mga tanim na pinaniniwalaang nagpapabuti sa paglago nito o para sa layuning makahanap ng comfort at makakasama. Alam nyo ba na nakikipag-interact din ang mga ito ngunit sa mga insekto? Mayroong katibayan ang mga researcher mula sa Tel Aviv University na nakakapag-interact ang mga halaman at mga insekto sa pamamagitan ng tunog na nagbukas ng isang bagong development sa pag-aaral ng acoustic communication sa kalikasan. Sa pag-aaral na pinangunahan ni Raya Seltzer at Geyser Essel na kapwa professor ng Weiss Faculty of Life Sciences ng Universidad, gumamit sila ng mga gamo-gamo at halaman ng kamatis sa kanilang eksperimento. Nabati dito na nakakadetect ang mga babaeng gamo-gamo ng mga ultrasonic distress signal na inilalabas ng mga dehydrated na halaman ng kamatis at ginamit ng naturang insekto ang impormasyon na ito sa pagpapasya kung saan mangingitlog. Ang mga gamo-gamo ay karaniwang nangingitlog sa mga halaman ng kamatis upang magbigay ng pagkain sa kanilang larvae matapos nilang mapisa. Sa findings ng pag-aaral, napatunayang naglalabas ng mga ultrasonic sound ang mga halaman kapag nasa ilalim ng stress at maaaring may implikasyon ito para sa agrikultura at pest control na nagbubukas ng mga posibilidad para sa pamamahala ng kalusugan ng pananim at behavior ng insekto sa pamamagitan ng mga tunog. Bagamat ang mga ultrasonic sound na inilalabas ng mga halaman ay hindi saklaw ng pandinig ng tao, maaari itong marinig na iba pang insekto at ilang mammal tulad ng mga paniki. Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW 774,
Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Philippine Passport napabilang sa Passport Power Rankings ng isang lifestyle company. Detalye po yung hatid ni Mika Fajardo. Mika? Pasok sa number 72 spot on 2025 Henley Passport Index ang passport ng Pilipinas na isang pwestong mas mataas sa rankings nito noong nakaraang taon. Ipinapakita ng pinakabagong quarterly update na ito na ang mga Pilipino ay meron ng visa-free o visa on arrival access sa 65 destinasyon sa buong mundo. Gayon din naman ang patuloy na paglakas ng pasaporte ng Pilipinas matapos makuha ang ika-77 at ika-78 pwesto sa parehong listahan noong 2022 at 2023. Samantala na panatili naman ng Singapore ang posisyon nito bilang number 1 spot holder na nagbibigay sa mga mamamayan nito ng visa-free access sa 173 destinasyon. Sinundan naman ito ng South Korea at Japan na nagtabla sa ika-2 pwesto, habang nasa ika-3 pwesto naman ang Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy at Spain. Binuo ang Passport Index ng London-based Global Citizenship at Residence Advisory firm na Henley & Partners. Sinusuri nito ang 179 na bansa at 227 destinasyon kung saan ang mga bansa ay nakakakuha ng 1 puntos para sa bawat destinasyon na maaari nilang bisitahin na walang visa. Nariyan din ang pagkakaroon ng passport holder ng visa on arrival, isang visitor's permit o isang electronic travel authority kapag pumapasok sa isang bansa. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, nanguna sa Billboard Hot 100 ang awitin ng bandang Survivor na mula sa soundtrack ng pelikula ni Rambo. Sylvester Stallone. Meron pa kami itong poster dati. Nako, ayaw ni tatay na mabasa. Nako. Ano ang kantang ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, July 24 taong 1982, nanguna sa Billboard Hot 100 ang awitin ng American rock band na Survivor na Eye of the Tiger. Ang kanta ay sinulat ng 2 sa miyembro ng banda na sina Frankie Sullivan at Jim Peterick na bahagi ng soundtrack ng 1982 film ng Hollywood star na si Sylvester Stallone na Rocky III. Tumagal ang 6 na linggo sa Billboard Hot 100 ang Eye of the Tiger. Nagwagi ito sa 25th Annual Grammy Awards bilang Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal at na-nominate din bilang Song of the Year. Maliban dito ay naging nominado rin ang Eye of the Tiger sa 55th Academy Awards bilang Best Original Song. Kalaunan ay napasama na din ang awitin sa 3rd album ng Survivor na may kaparehong titulo, Eye of the Tiger. At yan hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, mga pulis sa Russia na tatanggi sa suhol, gagantipalaan ng kaparehong halaga na kanilang tinanggihan. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Pasok na, mga suki. Dito na si Doc Justin. Good morning. Good morning, Doc Justin. Maulang umaga. Oo nga, buti-buti. Medyo na ngayon. Ano? Buti nakapasok ka ng tuyo, no, Doc Justin? Kagabi pa ako dito eh. Inunahan ko yung ulan eh. Tama. Na-outsmart ko yung ulan ngayong umaga eh. Anyway, magandang umaga sa inyo. Ano? Sinusubukan ngayon sa Rostov, Russia, ang isang hakbang kontra korupsyon kung saan ang mga pulis na natatangis sa alok na suhol o natatanggi sila sa alok na suhol o lagay ay gagantimpalaan ng gobyerno na eksaktong halaga ng suhol na kanilang tinanggihan. Bagaman maganda naman ang layunan ng hakbang ay umani pa rin ito ng batikos mula sa mga mambabatas na nangangamba maaari ito maging daan para sa mas malalang pangingikil at korupsyon. Posible mo nang abusoy nito ng mga pulis at baka tumigil ang mga otoridad
sa pagganap sa kanilang tungkulin, yun na kasi may reward, no? Oo. At ako sa Pilipinas, hindi to pwede. At mag-focus na lang sa paghahanap ng mga biktima. Sa kabila ng mga batikos, kinumpirma ng ehensya na may mga pulis nang nakatanggap ng pabuya. Isa na rito si Chural Saparov, isang traffic police inspector na ginawara ng 30,000 rubles, so mahigit 21,000 pesos matapos tumanggi siya sa suhol, Darlene Albert. Ayon kay Alexander Richitsky, pinuno ng Rostov Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs, bukod sa alok na gantimpala sa mga pulis, ay sasampahan naman ng kasong kriminal ang magtatangkang manuhol sa mga pulis. Nako, ikaw na rin anong kuhan mo dito? Ano yun parang win-win sa panig ng pulis yun Hindi mo tatanggapin yung suhol, may reward ka, same reward. Kung tatanggapin mo yung suhol, ganun din, may pera ka din. Kaya pakaano din, no? Kaya may mga, di mo rin masisisi yung ilang mambabatas na nangangamba dyan sa polisiya na yan. Pero kaso, di ba, kaya ka magtatrabaho dahil may in-expect kang kapalit, no? Para ka baka doon na yung ano mo. Baka doon ka na lang kapokus. Yes, gagawin ko oo. to kasi may reward. Correct. Minsan, ang totoong reward ay hindi material na bagay, Darlene, ano? Kundi ang paggawa ng kabutihan at ang totoong reward sa langit pagka tayo na ay haharap sa dakilang lumikha. Alright. Yan ang ating balitang kakaibang yung araw na ito ng Huwebes. Ako si Doc Justin. Disot na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw ng Huwebes, July 24, 2025. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774